Salamat po muli sa ating lahat na narito. Salamat po sa mga kapatid sa Panginoon. Salamat sa mga nanonood online palagi. Amen. Pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos. At ako po ay mamaya na tayo maghandog ng ating kaloob, mga kapatid sa ating pong Panginoon, sapagkat ito ay narinig ko rin sa ating leader nung una pa lang na kapag ikaw din ang maghahamon sa gibig, iisama mo na lang sa pangaral. Kasi baka mamaya may bago ay magmumukhang pera-pera ang gawain. Sabihin, nagawin mo na si pastor sa gibig, tapos yung pangaral, gibig pa rin. Yan. Kaya mamaya na tayo maghahandog ng ating kaloob sapagkat itong pangaral na ito ay meron ng kasama, amen, para sa paghahandog sa ating Panginoon. Amen. Dito po tayo babasa ng ating pong ipapangaral sa aklat po ng Roma. Ang kabanata po ay 12, ang talata po ay 14. At ito ay madalas na po natin napapakinggan ang pangaral na ito. Ang pangaral na ito ay pinamagatan ko pong pagsusuko ng buhay sa Diyos. Amen. Basahin muna natin, tapos tayo po ay manalangin. Roma, ang kabanata ay 6, talata 12 hanggang 14. Ang babasahin kong Biblia ay magandang balita, Biblia. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay, at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Tayo po'y manalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Muli po sa hapon po ito, sa oras na ito, Panginoon, sa iyo po'y pinagkakatiwala ang gawain ito, Panginoon. Dakilang Diyos, ikaw po ang personal na mag-usap sa bawat isa sa pamamagitan po ng pangaral ng iyong mga salita. Kausapin mo po, Panginoon, ang mga nakikinig, ang mga makikinig. Dakilang Diyos, amang banal na makapangyarihan. Pagpalain mo po sila, ito po'y maging daluyan upang mabuksan ang kaisipan, mahipo ang puso. Dakilang Diyos, amang banal, ipaunawa mo sa amin kung gaano kahalaga, Panginoon, ang pagsusuko ng buhay sa iyo. Maraming pong salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating pong Panginoon Diyos. Amen. Ito lamang nakaraang konferensya, inarinig ko po sa pangaral ng isa nating pastor na marami daw po sa ating mga tao itinuturing talaga nila na si Jesus Christ ay kanilang tagapagligtas. Amen? Hallelujah. Subalit, marami pa rin sa ating mga tao ang nahihirapan na gawing Panginoon. Amen? Ang ating Panginoon Jesucristo. Sinasabi nila, tagapagligtas ko si Jesus Christ. Pero pagdating sa sasabihin, Panginoon ko si Jesus Christ. Kasi pag sinabing Panginoon, siya dapat yung nasusunod. Diba? Kaya sabi, tagapagligtas ko si Jesus Christ, pero ako pa rin ang masusunod sa aking sarili. Amen? Kaya marami daw, mga tao pa rin ang hindi talaga nagiging Panginoon si Jesus Christ. Amen? Kaya kailangan talaga ng pagsusuko pa rin ng buhay sa ating Panginoon. Kailangan isusuko talaga ng tao. Diba? Kaya nga, si Pastor Ernie ay nagsabi din na binago niya ang kanyang panawagan na hindi niya sinasabing, sinong gustong tumanggap sa Panginoon? Kasi madali. Susunod ka lang sa prayer. Ang sinasabi na ngayon ni Pastor Ernie kapag siya'y nananawagan, sinong gustong magsuko ng buhay sa Panginoon? Diba? Kasi ito yung napakahalaga. At ayon doon sa aking nabasa, ang pagsusuko ng buhay sa Diyos, ito daw po ay nangangahulugan ng pagpapaubaya
ng sariling kalooban. Ibibigay sa Diyos yung kanyang kalooban, yung kanyang plano, yung kanyang katawan, yung kanyang sarili upang ito ay gamitin ng Diyos sa kanyang ikaluluwalhati. Yun daw ang ibig sabihin ng buhay na isinuko talaga sa Diyos. Tayong lahat sa hapong ito, sa oras na ito, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, ay ini-encourage ng salita ng Diyos. Inaanyayahan tayo na huwag na daw natin ipasakop sa kasalanan ng ating katawan. Huwag na daw natin paghariin ang kasalanan sa atin, kundi ihandog natin ang ating katawan sa ating Panginoon bilang kasangkapan sa kabutihan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Paano natin maisusuko ang buhay natin sa Diyos? Una, mga minamahal sa ating pong Panginoon, sabi ng Matthew chapter 16 verse 24, ganito po mga kapatid, amen, ang nakasulat dito sa aklat ni Mateo. Ang kabanata ay 16, talata po ay 24, ganito po ang nakasulat. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen. Kapag daw gusto na ng tao na isuko ang kanyang sarili, ang kanyang buhay sa Panginoon, kailangan niyang tanggihan ang kanyang sarili. Ibig sabihin yung gusto ng tao na dati niyang ginagawa ay tatalikuran na niya at kung ano na yung gusto ng Diyos, yun ang kanyang susundin. Amen. Hallelujah. Kaya sabi pa dito mga kapatid sa ating pong Panginoon, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa atin. Amen. Maisusuko daw nating mga tao ang ating buhay sa Diyos kapag natutunan natin, tinuruan natin yung ating sarili, natanggihan natin yung mga gusto natin. Diba? Yung gusto natin gawin na ayaw ng Diyos, ang kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan manatili tayo kay Kristo, ang kapatid sa ating pong Panginoon. At kagaya ng ating binasa dito sa ating teksto, mga minamahal sa ating pong Panginoon, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Kasi kapag daw pinaghahari pa natin yung kasalanan sa ating buhay, sa ating katawan, kung anong gusto nito, yun pa rin ang ating gagawin. Amen. Hallelujah. Ay mga kapatid sa ating pong, huwag na daw, huwag. Ibig sabihin, pipigilan natin yung ating sarili na hindi ito gusto ng Diyos. Amen. Kailangan kong isuko ito sa Panginoon. Ayaw ng Diyos nito. Halimbawa, ayaw ng Diyos na nagsisinungaling. Amen. Ayaw ng Diyos nang nagsisinungaling. Kaya para hindi ako magsinungaling, Panginoon, isinusuko ko sa iyo ang aking pagiging sinungaling. Tulungan mo ako, Panginoon. Amen? Na matanggihan ko, hindi ko na magawa ang pagsisinungaling, Panginoon. Tulungan mo ako. Isinusuko ko sa iyo. Kapag hindi po natin ito ginawa, mga minamahal sa ating pong Panginoon, mangyayari. Pagsisinungaling lang naman. Amen. At paulit-ulit natin itong gagawin kapag hindi natin ito isinuko sa Diyos. Kailangan isuko sa Diyos. Sabi ng Roma chapter 12, amen, na inyong ihandog ang inyong sarili sa Diyos. Amen. Hallelujah, mga minamahal. At kailangan natin manatili kay Kristo para maisuko natin ang buhay natin sa Diyos. Kasi ang sabi ng Biblia, sabi mismo ni Jesus Christ, sa John chapter 15 verse 5, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay kay Kristo. Sasabihin natin, gagawin ko yung gusto ng Diyos, pero malayo tayo kay Kristo. Hindi natin yung kaya. Diba?
Kaya kailangan natin manatili kay Kristo. Kailangan natin gumawa ng paraan para hindi tayo mapalayo kay Kristo. At doon pa lamang natin magagawa na maisuko yung ating mga kahinaan sa Diyos kapag tayo ay na kay Kristo na. Kapag tayo ay malayo kay Kristo, wala tayong magagawa. Kahit gusto natin, mga minamahal sa ating pong Panginoon, ay hindi natin yun magagawa. Kung si Pablo nga na naglilingkod na kay Kristo ay nagsasabi pa na kung ano yung ayaw ko, yun ang aking nagagawa. At kung ano yung gusto ko, hindi ko magawa. Si Pablo na yun. Amen? At kilala natin si Pablo. Gaano siya matagumpay. Alagad ng Panginoong Jesucristo. At tayo pa. Amen? Hallelujah. Kaya kailangan natin manatili kay Kristo para maisukot natin yung mga kahilangan natin sa ating Panginoong Diyos. Isusukot talaga natin isa-isa. Sasabihin natin palagi sa prayer, Panginoon, tulungan mo ang buhay ko. Narito ako, Panginoon, baguhin mo ako. Hindi pa naman talaga tayo totally perfecto. Hindi perfecto, mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Kaya pag hindi natin isinuko ang buhay natin sa Diyos, balik tayo doon sa kasalanan. Amen? Hallelujah. Hindi ko alam kung bakit sa ilang pangangaral kong lumipas ay palaging ang napapapunta doon sa ugali. Amen? Kasi talagang mahirap. Kailangan talaga natin si Kristo. Kailangan talagang isuko natin palagi sa Diyos, Panginoon, baguhin mo yung ugali ko. Lagi ko yung pinagpipray pa rin hanggang ngayon, araw-araw. Amen? Hallelujah. Pag hindi natin pinagpipray, maging tapat tayo sa hapong ito. May mga ugali pa rin tayo. Amen? Na kailangan natin isuko sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, kailangan natin, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, na isuko ang buhay natin sa Diyos para yung ugali natin, diba? Tayo ay ma-regenerate. Diba? Hallelujah. Hindi tayo pwedeng magmalaki. Na Panginoon, 20 years na ako ay mananampalataya. Kilala tayo ng Diyos. Diba? Hallelujah. Mga kapatid, sa ating pong Panginoon. Uusap na kami ni Mrs. Amen. Yung kahapon lang. Sabi ko, hindi naman sa ating, hindi naman sa ating kapulong. Sabi ko, parang nayabangan ako dun sa pastor na yun. Pero maya-maya naisip ko, siguro mami, mayabang din ako, Kasi sabi, di ba? Ang magnanakaw, galit sa kapwa magnanakaw. Hindi, ibig sabihin, yung mayabang, galit sa kapwa mayabang. Sabi ko kay mami, siguro mayabang din ako, kaya ako pinagalit sa kanya. Amen? Hallelujah. Amen. Praise God. No, mga kapatid sa atin, may mga ugali pa tayo. Amen? Hallelujah. At yan ay kasama dapat na-regenerate as a born again. Amen? Hindi tayo masasabing born again lamang dahil marami tayong alam na talata. Hindi tayo masasabing born again na tayo ay matagal na sa church. Matatawag tayong born again pag mismong yung ating pagkatao, yung ating ugali ay nababago. Sabi, nabuborn again yan. Pero pag ang ugali natin, di nababago. May mga, kahit tayo, di ba, nasasabi natin minsan, ano ko born again? Ba't yun yung ugali din, di ba? Kahit tayo, nasasabi natin. Diba? At tayo din, ay mayroon ding mga ugali na kailangan pa natin isuko sa Diyos. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, amen, ay isuko lamang natin ang buhay natin sa Diyos
Kapag ka inilapit natin ang ating sarili kay Kristo. Idikit natin yung sarili natin kay Kristo. Huwag natin ilayo. Pwede ba sabihin natin na, Panginoon, isinusuko ko sa iyo yung aking buhay, pero ikaw may palayo ng palayo sa Diyos. Di ba? Ang nagsusuko ay palapit. Hindi palayo. Ang nagsusuko ng buhay sa Diyos ay palayo sa kasalanan, palapit sa Diyos. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Bakit mahalaga na isuko natin ang buhay natin sa Diyos? Dahil mga kapatid, amen, ito ang katotohanan. Kapag hindi isinuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, sigurado maiisuko niya ang kanyang buhay ay sa kaaway ng Diyos. Dalawa lang naman ang gagawin sa buhay nating mga tao eh. Si Satanas at ang Diyos. Kaya kapag hindi isinuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, siguradong gagamitin ni Satanas ang buhay ng tao. Diba? Hallelujah. Dalawa lang, di ba? Dalawa lang naman. Dalawa lang naman eh. Diba? Kaya napakahalaga na isuko na natin yung buhay natin ay sa Diyos. Dahil doon, may buhay na walang hanggan. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen? At pangalawa, mga kapatid sa ating pong Panginoon, nakahalagahan kapag ka ang buhay nating mga tao ay isinuko natin sa Diyos. Amen? Ito ay gagamitin ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian. Amen? Ayaw ba natin? Tayo, amen? Kaya ako nagpapasalamat ako ng lubos-lubos sa Diyos. Lagi sinasabi, sino ako para ako'y gamitin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Sabihin sa iyo ng mayor, Pastor, maraming salamat po. Samantalang nung una, hindi naman tayo ginagawa kasi tayo tambay-tambay lang. Amen? Pero ngayon, gagamitin tayo ng Diyos. Ayaw ba natin, no? Yung buhay na meron tayo, kapag isinuko natin sa Diyos, magiging itong napakahalaga. Amen? Hallelujah. Sa tao, mga kapatid sa ating pong Panginoon, pagka isinuko natin ang buhay natin sa tao, minsan sinasaktan pa tayo ng tao. Sabi nga, di ba, ang dami-dami mong ginawang mabuti, isang beses ka nang nakagawa ng masama. Amen? Di ba? Pero sa Diyos, kapag isinuko natin ang buhay natin sa Diyos, kahit sinasaktan natin ang Diyos, iaangat pa rin tayo ng Diyos sa ibang mga tao. Diba? Hallelujah. Marami pang gustong baguhin buhay ang ating Panginoon. Diba? Kaya napakahalaga na yung buhay nating mga tao, isinusuko natin sa Diyos. Dahil gusto ng Panginoon na tayo mismo ay gamitin para yung iba ay magsuko din ng buhay sa Diyos. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Naniniwala ba kayo na wala tayo dito kung walang mga taong nagsuko ng buhay sa Diyos? Kaya tayo narito dahil may mga taong nagsuko ng buhay kay Kristo. Kaya tayo narito ngayon. Ngayon, tayo naman ang gagamitin ng Diyos kapag nagsuko tayo ng buhay para yung ibang mga tao dito sa bayan ito ay magsuko din ng buhay kay Kristo. Diba? Napakahalaga. Lalo tigit sa ating panahon. Diba? Hallelujah. Kung ikaw ay kabataan, nagsuko ka ng buhay sa Diyos, ikaw ay magiging impluwensya ng ating Panginoong Jesucristo bilang ikaw ay isang kabataan, nakikita ang iyong paggalang at pagrespeto. Amen. Hallelujah. Yung iba rin ay magsusuko ng buhay. Amen. Sabi ng ikalawang Pedro, chapter 3, verse 9, ay napakahalaga ng magsuko tayo ng buhay kasi sabi dito, amen,
Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat, sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Pero kung walang magsusuko ng buhay kay Kristo, papaano magsisisi yung mga tao? Papaano sila maliligtas? Kaya napakahalaga na may mga taong magsuko ng buhay kay Kristo. Para mangyari yung sinasabi ng Diyos, amen, na yung mga nasa kapahamakan ay tumalikod sa kasalanan at magsisi. Amen. At ang sabi pa dito sa Matthew chapter 9, 35 hanggang 38, kaya mahalaga na tayo ay magsuko ng buhay kay Kristo o sa Diyos. Amen. Sabi dito sa Mateo Kabanata 9, talatay 35 hanggang 38, nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagsuturo siya sa kanilang mga sinagoga at ipinapangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y litong-lito at hindi nila alam ang gagawin, parang mga tupang walang pastol. Ang mga tao daw ay nalilito. Hindi alam ang gagawin dahil walang nagsusuko ng buhay sa Diyos. Hindi nila alam kung sino ang susundin. Hindi nila alam kung aling buhay ang gagayahin. At ang sabi pa dito, kahit sinabi niya sa kanyang mga alagad, napakaraming aanihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Amen? Kaya kung walang magsusuko ng buhay sa Diyos, papaano yung mga aanihin? Papaano yung mga namamatay na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon? Kaya yung pagpapasya na magsuko ng buhay sa Diyos ay napakahalaga at ito'y ginagawa sa lalong madaling panahon. Dahil si Satanas ay nagdo-double time na. Kasi alam niya kung kunti ng kanyang panahon. Kaya inaatake niya ang mga Kristiyano. Napapansin niyo? Ang mga Kristiyano lalo grabe ang pag-atake ni Satanas. Amen? At siya naman, double time ang gawa habang inaatake yung mga mananampalataya. Amen? Yung namang mga unbeliever, talagang inihuhulog na niya sa apoy ng infierno. Kaya nangangamatay na. Diba? Kaya sabi sa 38, idalangin ninyo sa may-ari ng aanihin na magpadala ng mga mag-aani. Diba? Kaya unang-una, ipag-pray natin yung ating sarili. Panginoon, isinusuko ko ang buhay ko. Tulungan mo ako sa paraan mo ako magagamit para may mga buhay din magsuko sa iyo. At pangatlo, bilang pagtatapos, ito yung biyaya sa pagsusuko ng buhay sa Diyos. Amen? Maiksi lamang, magaganap sa atin ang magandang plano ng Diyos. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, gagawin naman ng Panginoon yung kanyang plano sa atin. At ang sabi ng Jeremiah, ang plano niya sa atin ay hindi sa ating ikasasama, kundi sa ating ikabubuti at ito'y punong-puno ng pag-asa. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, sa ating pong Panginoon, kapag hindi isinuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, hindi mangyayari yung magandang plano ng Diyos sa kanya. Kailangan isuko ang buhay para mangyari yung Jeremiah 29:11. Yung magandang plano ng Diyos. Amen. At panghuli, katapos-tapusan, ang pagsusuko ng buhay sa Diyos ay hindi po pagkatalo. Kasi iniisip ng ibang tao, pag isinuko ko yung buhay ko sa Diyos, paano naman ako? Paano naman yung aking mga pangarap? Paano ito? Paano yun? Balikan natin yung Jeremiah 29:11.
Ang mga taong nagsuko ng buhay sa Diyos, hindi dinala ng Diyos sa masama. Maganda man ang plano natin, mas maganda pa rin ang plano ng Diyos sa atin. Kaya ang pagsusuko ng buhay sa Diyos ay hindi pagkatalo, kundi ito ay daluyan ng pagtatagumpay. Pag isinuko natin ang ating buhay sa Diyos, binibigyan natin ng daan ang kapangyarihan ng Diyos upang hawakan niya ang buhay natin. Amen? Hallelujah. Parang yung buhay natin, inilagay natin sa ating kamay, sa kamay ng Diyos, sinabi natin, Panginoon, bahala ka na po sa akin. Ito po yung buhay ko. Alahin mo po ako kung saan mo po ibig. At alam ko po, Panginoon, na maganda yung plano mo sa akin. Bahala ka na po. Amen. Pero paalala lang, mga kapatid sa ating pong Panginoong Diyos, ang pagsusuko ng buhay sa Diyos, amen, ay hindi ganoon kadali. Amen. Hindi yung, nagsuko na ako ng buhay sa Diyos, nasa kamay na ako ng Diyos, ayahay na ako. Hindi. Amen. Kasi ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, amen, kailangan pasanin ang krus araw-araw. Bilang tayo ay nagsukop ng buhay sa Diyos. Kailangan pasanin natin yun. Pero ang pinakamaganda, sabi ng ating Panginoong Jesucristo sa Matthew 11:29, ang kanyang pamatok ay hindi mabigat. Amen. Ang kanyang krus ay hindi mabigat. Hindi kagaya kapag hindi sinuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, yung kanyang pamatok ay talagang napakabigat. Amen. Mabigat na yung pamatok, sasakyan pa ni Satanas. Samantalang yung pamatok ng Diyos, amen, ay pinapapasal sa atin pag nakita tayo nahihirapan, tutulungan niya tayo. Siya yung magbubuhay. Bigyan na tayo ng lakas. Yung mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen, hallelujah. Alam niyo kung bakit hinihingi ng Diyos kauna-una ang isuko ang buhay sa Panginoon? Kasi kapag naisuko ng tao ang kanyang buhay sa Diyos, hindi na mahirap para sa kanya ang maghandog, ang magbigay. Hindi na malaking usapin sa kanya ang pinansyal. Kasi yung buhay nga niya, nagawa niyang isuko sa Diyos. Kasama na doon ang kanyang pananalapi. Amen? Ay napakahalaga po nun, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen? Isa po yan sa pinakamabigat na suko. Hallelujah. Marami, mga kapatid sa ating pong Panginoon, marami, malalago na rin mga mananampalataya. Pero pagdating sa pananalapi, talagang nahihirapan pa rin sila. Dito naman, ako ay nagpapasalamat. Amen. Hallelujah. Naisuko na ninyo sa Diyos. Amen. Kaya ako'y nagpapasalamat na ako'y dito dinala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya naman, mga kapatid sa atin pong Panginoon, dahil ako'y nagsuko sa Diyos, dito ako dinala ng Panginoon. Amen. Ito ang aming pangako. Hindi namin kayo iiwanan hanggat hindi kalooban ng Diyos. Amen. Hallelujah. Mga kapatid sa atin pong Panginoon, hanggat hindi ang Diyos ang nagpapaalis sa amin dito, hindi namin kayo iiwanan. Amen. Dahil isinuko namin ang aming buhay sa Diyos at dito kami dinala ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Mga kapatid sa ating pong Panginoon. Kaya, ito pa, amen. Huling-huli na lang kasi ang pastor daw maraming pagtatapos. Ito kahuli-huli yan mga kapatid sa ating pong Panginoon. Amen. Kayo po ang taga rito. Amen. Kami ay hindi, pero mahal namin ang gawain ng Panginoon. Kaya dapat ang unang nagmamahal sa gawain ng Panginoon ay kayong mga taga rito. Dahil taga rito kayo. Dapat kayo ay malasakit, dapat kayo ang unang nagsusuko ng buhay dito. Amen? Kasi kagaya ng aking sinabi, amen, pag kailangan ng Panginoon, hindi namin alam, baka may kunin dito. Kung saan kami lagay. Amen?
Hallelujah. Wala naman kami magagawa kasi isinuko namin ang buhay namin sa Diyos. Susunod lang kami. Amen. E dapat ang kauna-unahang may malasakit sa gawain ng Diyos dito ay kayo. Kasi kayo ang taga rito. Amen. Kayo po ang taga rito. Mga kapatid sa ating Panginoon. Kaya magagawa natin yun kapag isinuko natin ang ating sarili sa Diyos, magkakaroon tayo ng concern sa gawain ng Panginoon dito. Amen. Hallelujah. Mahal tayo ng Panginoon. Nakikita naman natin ang pagkilos ng Diyos sa kanyang gawain dito. Hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Matapang ko pong masasabi yan. Hindi tayo pinababayaan ng Diyos dito. Amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid sa ating pong Panginoon, amen. Hallelujah. Iyoko natin ang ating ulo, ipikit natin ang ating mga mata, manalangin tayo sa Diyos. Habang kayo po ay nananalangin ng mga bahagi sa inyong buhay, na hindi pa ninyo naiisuko sa Panginoon, ano man yan, mga kapatid sa ating pong Panginoon, ating mga kahinaan, yung ating paulit-ulit na nagagawa, na alam natin na hindi kalooban ng Diyos, pero dahil sa ating kahinaan, nahuhulog tayo, isuko natin sa Diyos. May pagkakataon tayo, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Hallelujah. At sa hapong ito, hallelujah. Binubuksan ko ang altar. Pwede tayong tumayo. Pwede tayong humanap ng lugar dito sa altar, mga kapatid sa ating pong Panginoon. Ang paglapit sa altar ay tanda ng pagpapakumbaba sa harapan ng ating pong Panginoon, na tayo sumasampalataya na kapag tayo ay lumuhod sa altar, kakatagpuin ng Diyos ang ating mga samang panalangin sapagkat tayo ay nagpapakumbaba. Sige, maging tapat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Yung mga ating kahinaan, na doon lagi tayo bumabagsak, doon tayo nagkakasala, isuko mo yan sa hapong ito, tutulungan ka ng Diyos, bibigyan ka ng kalakasan ng Panginoon upang yan ay iyong mapagtagumpayan, kapatid sa atin pong Panginoon. At habang ang bawat isa ay nakayungo, nananalangin sa atin pong Panginoon, kinakausap ang Diyos, nagsusuko ng mga kahinaan para sa mga hindi pa mananampalataya na nanonood, mga makakapanood, hindi mo pa isinusuko ang iyong buhay sa Diyos. Mahal ka ng Panginoon. Hindi aksidente na napanood mo ang pangangaral na ito. Nais ng Diyos na ikaw ay magsuko ng buhay. Nais ng Panginoon na ikaw ay gamitin sa makapangyarihang kapamaraanan sa kanyang ikaluluwalhati. Huwag mong isipin na marami kang kasalanan, kaya yung patawarin ng Diyos. Ang gagawin mo lang, magpapakumbaba ka, pagsisisihan mo, tatanggapin mo si Kristo. Lalo tingin kung ikaw ay may karamdaman, tanggapin mo si Jesus. Ako'y mananalangin din sa may karamdaman. Hallelujah. Tanggapin natin ang ating Panginoon. Ikaw na nanonood, sabihin mo, Panginoong Jesus, narito ako na isang makasalanan. Nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat-lahat ng aking mga pagkukulang, pagkakasalang nagawa, simula na ako'y magkaisip hanggang sa oras na ito. Panginoong Hesus, binubuksan ko po ang aking puso. Inaanyayahan kita. Maghari ka sa aking buhay. Simula ngayon, isinusuko ko sa iyo ang aking puso't isipan, ang aking buong buhay. Gamitin mo ako sa iyong ikaluluwalhati. Ito ang aking panalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Hallelujah. Kung ikaw ay may karamdaman sa oras na ito, kaibigan, kapatid sa Panginoon, hallelujah. Nais kitang ipanalangin, ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Siya ay hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailan pa man. Kaya kang pagalingin ng ating Panginoong Jesucristo. Meron kang karamdaman na matagal mo nang iniinda. Marami ka nang nilapitang manggagagot pero hindi ka gumagaling. Nais kang pagalingin ng ating Panginoon. At ganun din, maaring magulo ang iyong isipan. Hindi mo alam yung gagawin. Kaibigan, huwag mong isipin na tapusin ang iyong buhay sapagkat hindi ang kalooban ng Diyos. Ang nais ng Panginoon, tanggapin mo siya. Makakalaya ka, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Sa mga may karamdaman muna, ako'y mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus.
sa bawat nanonood na may pananampalataya, ipinapatong ang kanilang kamay sa kanilang ulo at itinataas ang kabilang kamay sa iyo, Panginoon, bilang tanda ng pagsusuko ng kanilang karamdaman. Padaluin mo ang iyong himala, Panginoon. Pagalingin mo po sila sa kanilang sakit, sa kanilang karamdaman. At ganun din, Panginoon, aking idinadalangin, dakilang Diyos. Ang mga naguguluhan ng isipan, hindi alam ang gagawin, Panginoon, mga nais magbago. Tulungan mo po sila, Panginoon, sa kanilang pananampalataya, dakilang Diyos. Gamitin mong daluyan, Panginoon. Lagyan mo sila ng kapayapaan. Panginoon, ang mga nahihirapan, dakilang Diyos. Lagyan mo ng kagaanan, Panginoon. Kaginhawaan, dakilang Diyos, ang mga banal na makapangyarihan sa kanilang kaisipan. Lingapin mo sila, O Diyos. Hallelujah, praise God, Lord Jesus Christ, O King of Kings, O Son of the living God. Hallelujah, praise you, Lord God, O Jesus. Aming inaangkin, Panginoon, ang pagbaba ng iyong banal na presensya sa aming kalagitnaan. Hallelujah, glory, glory to God, glory to Jesus. Tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid, sa atin kung Panginoon, tayo ay aawit ng pagsambang awitin. Hallelujah. Hallelujah. Awitin natin, mga kapatid, sa atin kung Panginoon, minsan pa, pusong dalisay. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa amin. Pusong dalisay ang aming nais. Likhain mo, O Diyos, para sa amin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang ibibigay. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang ibibigay. Purihin natin, damin natin ang presensya ng ating Panginoon. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus Christ, O King of Kings, Yalalayan, Terebebeyan, Dororobo, Sikiyan, Dararababayan. O pinupuri ka namin, Panginoon, niluluwalhati ka namin, O Diyos. Hallelujah, praise God, Lord. Inaangkin namin, Panginoon,